Hi everyone, Als morning! It's Teacher Ann here. In today's video ay pag-uusapan natin kung ano ang Presented Portfolio Assessment Year 5, ano ang layunin nito, ano-ano ang mga nilalaman nito at kung papaano ang pagmamarka ng Presented Portfolio. Tara! Ano ang layunin ng Presented Portfolio Assessment sa Alternative Learning System? Ang Presented Portfolio Assessment or PPA ay isang bahagi ng alternative learning system sa Pilipinas. Ito ay nagsisilbing alternatibo sa tradisyonal na pagsusulit sa Accreditation and Equivalency or A&E para sa mga mag-aaral sa elementary at junior high school. Ito ay partikular na ipinatutupad sa Year 5 ng ALS program. Isinasagawa ang PPA upang masuri ang kaalaman, kasanayan at kakayanan ng mga mag-aaral ng alternative learning system. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na maipakita ang kanilang mga tagumpay sa pag-aaral sa pamamagitan ng isang portfolio ng ebidensya. Ano-ano ba ang nilalaman ng Presented Portfolio? Kinapapalooban ito ng formal na talaan kung saan nakadokumento ang background ng mga karanasan ng isang mag-aaral, ang proseso ng pagkatuto na kanyang sinusunod, ang mga samples at halimbawa na kanyang pinili upang maipamalas ang kanyang mga gawain at natutunan. Nilalaman din ng presentation portfolio ang mga tala na kanyang nalalaman bago pumasok sa alternative learning system at ang kanyang mga pag-unlad habang nag-aaral base sa itinakdang layunin ng pagkatuto. Ang mga sumusunod ay dapat isama sa isang presentation portfolio. Una, ALS Form 2 or Enrollment Form kasama ang birth certificate. Pangalawa, ang pre-test at post-test ng Functional Literacy Test or FLT. Third, ang Individual Learning Agreement. Pang-apat, ang Record of Learning Module Use. Panglima, ang Documentation of Life Experience or RPL Form 1. Pang-anim, ang Record of Trainings or Skills or RPL2. 7. Ang Summary of Work History or RPL3. 8th, Learner's Checklist of Skills or RPL4. And lastly, the Work Samples. Ang mga napiling sample ng gawain sa bawat learning strand sa pag-aaral ay dapat magbigay ng katibayan ng kausayan sa iba't ibang kakayanan. Ang kalidad ng mga sampol ng pag-aaral ay napakamahalaga. Ang mga formal records at mga working sample na dapat nilalaman sa presented portfolio ay kinukumpleto ng ALS learner sa tulong ng kanilang mga guro. Tungkulin ng mga guro na patunayan na ang presentation of portfolio ay gawa talaga ng mga mag-aaral. Paano ang pagmamarka sa presented portfolio? Ang matagumpay na pagkumpleto ng PPA ay humahantong sa paggawad ng isang equivalency certificate na katumbas ng isang formal na diploma sa elementarya at junior high school. Ang pagsusuri ay sinisimulan sa initial assessment na pinamumunuan ng ALS in charge ng isang distrito. Dito ay batid na natin ang pamantayan sa pagmamarka ng ating presented portfolio. Nararapat lamang na kumpletuhin lahat ng isang ALS learner ang mga kailangang gawin at proyektong nakaatang upang makakuha ng 21 puntos pataas sa final assessment na gagawin naman ng ALS Focal at Education Program Specialist 2 para sa ALS. Sa final assessment rin malalaman kung magiging kwalipikado ang presented portfolio na mag-aaral sa entire Valida. Tanging ang mga kwalifikasyon ng dibisyon na makakamit ng kabuuang score na 53 puntos o higit pa at aabot ang minimum na kinakailangan na 32 puntos sa proficiency test at panayam ay dapat na ituring bilang presentation portfolio assessment passers. Maraming salamat sa panunood at pagkikinig. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more videos. Hanggang sa muli mga ka-ALS!